Amen. Okay, thank you sa message na ng song na kahit na nasa bali tayo, nandun ang Panginoon. Amen. Okay, Mark chapter 4, verse 39 and 40. Okay, Mark chapter 4, verse 39 and 40. Dalawang talata lang, dalawang points lang, kaya lang 5 subpoints. Amen. Bilisan ko lang, puro verses lang po ito karamihan. Okay, pwede tayong tumayo. Mark chapter 4, verse 39 and 40. Okay, Mark chapter 4, verse 39 to 40. Okay, basahin natin lang ng sabay-sabay yung talata na to, dalawang talata regarding sa mga kanyang mga disciples. Silat ha. Mark chapter 4, verse 39. Okay, kung nandiyan na kayo, say amen. Okay, sabay-sabay natin basahin. Ready, go. And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are you so fearful? How is it that ye have no faith? So yung question ng Panginoon, no? Sometimes dumadaan sa ano natin, remember, makausap ng Panginoon dito is mga disciples. He spent for 3.5 years. Hindi ko alam kung ilang years na during that time. Siguro ito na yung almost 3 years na nag-i-spend ng Panginoon sa kanila with a lot of miracles na ginawa ng Panginoon, a lot of teaching, a lot of things na binild yung kanilang faith. Pero sabi ng Panginoon, why are you so fearful? How is it that you have no faith? Okay, so sometimes, sino sa inyo nagkakaroon ng doubt? Okay? Normal yan, amen? Okay, so message natin kasi ngayon is from doubt to trust, walking with God into 2026. Amen? Okay, from doubt to trust, walking with God into 2026. By the way, doubt is not just a problem of unbeliever. Sabihin ko sa inyo, karamihan ng mga men and women in faith nagkaroon ng doubt. Okay? So lahat tayo nakaka-experience ng doubt. So may mga times, at pag-ukulang ko ng pansin ng message na ngayon is, yung mga things na nagkukos ng doubt sa atin bilang Kristiyano. Okay, dalawa lang ito kasi yung cause saka yung solution. Amen? Okay, so paano natin ma-overcome yung doubt para magtiwala sa Diyos? So tayo muna yung manalangin, let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo po nawa muli kami sa aming mensahe na mapapakinggan. Dalayan ko rin po, bigyan niyo po ako ng kakayanan na mag-preach, Panginoon, even sa nararanasan ko, Panginoon, ngayon sa truth. But I pray na bigyan niyo po, Panginoon, kami ng pagkilos po ninyo through your Holy Spirit. Dalayan ko po na kayo po ang tunay na mag-glorify, maitaas. At samahan niyo po kami, Panginoon, kausapin niyo po kami as we welcome the new year, Panginoon, 2026. We are thankful for giving us the whole blessing, Panginoon, na pinagkaloy niyo po the whole 2025. And we are thankful, Panginoon, na sasalubungin namin pong muli ng buhay at malakas ang 2026. Samahan niyo po nawa kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami na hindi magduda. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na magtiwala sa inyo. Ito na po aming samudalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, so from doubt to trust, walking with God into 2026. Pag-pray nyo, kasi message ko rin yung pinag-aaralan ko yung doubt kasi ang message ko sa Preacher's Camp is stand firm against doubt. So nag-ano na ako ng mga verses na pwede kong ano ngayon sa ano. Pero I think we need this as a church, amen? Okay? Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari sa 2026. Sabi ko nga, even great men and women in the faith in the past years, they experienced doubt. At sabihin ko sa inyo, marami, even disciples, tinanong sila ng Panginoon, why are you so fearful? How is it that you have no faith? Sa Matthew chapter 14, verse 31, makikita rin natin si Peter. Tinanong din siya ng Panginoon. Remember, nakalakad siya for several steps doon sa water. Tapos, later on siya lumubog. At nung sinabi ni Peter na, help me, or save me, ano kagad sabi dito? Immediately, Jesus stretched forth his hand
and caught him and said unto him, O thou, O little faith, wherefore didst thou doubt? No? Bakit ka nag-doubt? Ano bang nagkukos ng doubt sa'yo? Siguro kung magiging honest tayo, siguro maraming mga things na nagkukos sa atin ng doubt. Pero mag-ano lang tayo ng 5 bagay. Kasi pag ginawa kong 7, magiging 14 lahat ito. Kasi yung cause sa kayong solution. So 5 lang. Ano yung mga cause na bakit tayo nagkakaroon ng doubt? Kung tatanungin natin sarili natin, be honest. Sometimes pag nagpipray ka, bakit ka nagda-doubt? May mga times nagpipray tayo pero iniisip natin, mag-answer kaya ang Panginoon? Okay? Papakinggan kaya ng Panginoon yung aking prayer? So may mga pagkakataon sa buhay natin dito, face to face, nakikita nila ang Panginoon pero meron silang doubt. Tayo sa panahon natin, we are talking to God, nagpipray tayo, may mga bagay tayong gustong gawin, may mga bagay tayong pinagpipray. Ang tinitingnan natin, Lord, kikilos ka kaya? May mangyayari kaya? Okay? At ito yung mga things na pwedeng makita natin sa buhay natin as a Christian. Again, ang concentration ko is as Christian. If you're saved, yung message na to is para sa iyo na sometimes nagda-doubt tayo because of these several reasons. Number 1, reason, sin to confess. Okay? If there is sin in our life that we need to confess. Sabi sa Psalm 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Sometimes the reason why we doubt sa panalangin natin, ito yun. Sometimes nararamdaman natin yung guilt. Okay? Diba pag nagpipray ka, alam mo may guilt ka, meron kang something na hindi nagagawa. And by the way, ang kasalanan, ang word na iniquity, ang kasalanan, 2 klase ng kasalanan. Yung sin na ginagawa mo yung isang bagay na hindi kalooban ng Panginoon, yan ay kasalanan. At another sin na mahirap na hindi maunawaan ng maraming Kristiyano na nakukomit natin most of the time is yung kalooban ng Diyos na hindi mo ginagawa. Nakukuha niyo po yon? So 2 klase ng kasalanan. Kasalanang ginagawa, yung kasalanan na ginagawa mo yung hindi kalooban ng Diyos. Ibig sabihin talagang kasalanan, willful na kasalanan, at yung bagay na pinapagawa ng Diyos pero ayaw mong gawin. Di ba may talata na kapag alam mo kung ano yung tama at hindi mo ginawa para sa iyo, iyan ay kasalanan. Okay? So if there is iniquity in our heart, kapag alam natin na may pagkukulang, may mga things tayo na hindi nagagawa sa Panginoon, o may mga inaalagaan kasalanan, we are not confident. Honestly, wala ni isa sa atin kapag may kasalanan na alam ka sa puso mo, hindi ka confident to ask for prayer. Nawawala yung confidence. Doon pa ako sa number 1, Brad. No? Sa sin to confess pa tayo. Remember sa Joshua chapter 7 verse 11. Sa Joshua chapter 7 verse 11, makikita natin dito na during that time, sila Joshua, together with the Israelites, nandun sila sa marching order na sila ay magko-conquer after land, after yung kumbaga territory after territory. Yan ang layunin ng Panginoon. Walang makakapigil sa kanila. Pangako na ng Panginoon kay Joshua. Walang makakapaghinder sa kanyang leadership during that time. Pero bakit pagdating sa Joshua chapter 7, namatayan sila ng several soldiers. At this time parang nanlupaypay si Joshua na parang, Lord, dinala niyo ba kami dito para patayin? Okay? Di ba? Parang iisipin mo kuminsan, no? Nag-surrender ka sa ministry, tapos pagdating mo sa ministry, Lord, pinag-surrender mo ba ako sa ministry para mamatay? Okay? Pinag-surrender mo ba ako sa ministry para mahirapan? Para ang dami mong nasa isipan pero hindi natin alam sometimes. Okay? Ang ganda ng yung natalo nila yung sa Jericho, pero bakit hindi nila natalo yung napakaliit na AI? Kasi masyadong advanced na sila, no? May AI na sila before, no? Pero bakit nila hindi natalo yung maliit na tribo na yan? Because of one sin. At ang sabi ng Panginoon sa kanila, Israel have sinned. The whole Israel, sinabi ng Panginoon, Israel have sinned. Pero sa totoo lang, isa lang nagkasala. Si Achan. Pero may kasalanan kasi within. So anong tendency? Kapag meron talagang kasalanan pala, kahit anong gawin natin, walang victory kapag may kasalanan. Kaya nga minsan kahit pray tayo ng pray ka ng pray, pray ka ng pray,
Personally, kapag meron kang knowledge sa sarili mo na meron kang hindi nagagawa na kalooban ng Panginoon o may ginagawa ka na hindi kalooban ng Panginoon, anong tendency? Pakiramdam mo, napakalayo ng Diyos sa iyo. Amen? Tingnan niyo sa Psalms 27 verse 9. Actually, si David ang nagsabi nito mga to. No? Sabi sa Psalms 27 verse 9. Anong sabi ni David? Di ba ramdam na ramdam niya, hide not thy face far from me. Mayo mo yun, no? Nagpipray ka, no? Nagpipray ka, Lord, harapin mo naman ako, Lord. Lord, wag mo naman akong talikuran. Lord, wag mo na, alam mo yung something na para bang hindi mo maramdaman yung presence ng Panginoon. Hindi mo siya, yung bang kakaiba, naranasan niyo yung nag-pray kayo na alam niyo, ramdam na ramdam niyo. Nandyan, alam naman natin, nandyan palagi ang Panginoon. Pero yung bang napakatahimik ng Panginoon, na para bang sabi ni David, Lord, wag mo naman itago yung mukha mo sa akin. Lord, wag mo naman akong talikuran, wag mo naman akong pabayaan. Okay? Put not thy servant away in anger. Ang layo ng pakiramdam ni David, thou hast been my help. Leave me not, neither forsake me, O God of my salvation. Ano yung mga word na sinasabi ni David? He experienced yung forsake na experience na para siyang pinorsake, na experience na napakalayo ng Diyos. Why? Because of sin. Kaya ang hirap ko minsan mag-pray kapag meron tayong kasalanan na kailangan i-confess. Pangalawa, when we are away from God's direction. Okay? Another thing na natin, when we are away from God's direction. Jonah chapter 4. Ito si Jonah, makikita natin, and it displeased Jonah. Ito yung prayer ni Jonah. Alam niyo kung anong prayer ni Jonah? Sabi dito, it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry. Kasi nga, nung nag-preach siya ng patungkol sa kasalanan ng Ninive, yung buong Ninive nag-confess sa Panginoon. Ang gusto ni Jonah, i-destroy ang buong Ninive. So ang prayer niya is taliwas sa prayer ng Panginoon. Ang sabi nga sa verse 2, and he prayed unto the Lord. Sabi nga sa verse 2, okay, and said, I pray thee, O Lord. Ito yung kanyang prayer. Was not this my saying when I was yet in my country? Therefore I fled before unto Tarshish. Kaya nga ako pumunta ng Tarshish at tayo ko sa Ninive. For I knew that thou art a gracious God and merciful, slow to anger and great kindness, and repented thee in the evil. Lord, kaya nga ayaw kong pumunta kasi alam ko patatawarin mo sila Alam ko na bibigyan mo sila ng second chance Alam ko na magpapakita ka ng kindness Para bang, kuminsan, kapag ang prayer natin taliwas sa gusto ng Diyos, tandaan nyo to. Sometimes nagkakaroon tayo ng doubt kasi akala natin hindi tayo naririnig ng Diyos. Yung pala, yung prayer natin is something na taliwas sa gusto ng Diyos. Nasubukan nyo yung nag-pray kayo ng isang bagay na taliwas sa gusto ng Diyos? Okay? Meron kang prayer na pinagpipray mo, sometimes sinisip mo. No? Halimbawa, may mga prayer ka na, sana na lang, mamatay na kaming lahat, no? Ganun, no? Kaya pa yung mga prayer natin na kuminsan, hindi tayo nag-iisip. Okay? O kaya may mga bagay ka na gustong gawin pero hindi ka looban ng Panginoon. Sabi sa may verse 5 is, so Jonah went out in the city and sat on the east side of the city, and they made him a booth and sat under it in the shadow, that he might see what would become of the city. Anong nasa isipan pa rin ni Jonah? Pagbibigyan siya ng Diyos na, sabi niya, in some way, panunuring ko nga, lumayo siya doon sa umalis siya doon sa city, pumunta siya sa maliit na island, tinignan niya kung paano bugugunawin ng Panginoon. Sorry na lang, hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Di ba may mga prayer tayo kuminsan? Kuminsan pagka meron tayong mga bagay na pinagpe-pray, Lord, kailan mo ba paparusahan tong tao na to? O gano'n, no? Lord, kailan mo ba talaga, kailan mo ba tatanggalin yung problema na to sa buhay? Para bang, ang dami mong na parang, may mga bagay ka na ipagpipray, pero sasabihin ng Panginoon sa verse 11, sabi ng Panginoon kay Jonah should not I spare Nineveh, that great city wherein one more than 60,000 persons? Okay, ibig sabihin yan ay 120,000 persons that cannot discern between their right hand and their left hand, and also much cattle. Sabi yan, napakaraming tao yan na hindi nila alam ang tama at mali. Na kailangan may mag-preach sa kanila para makita nila yung kanilang pagkakamali. Bigyan sila ng pagkakataon, may masave. And by the way,
Alam nyo ba na isa sa member nila, Pastor Nat, na yung umaattend dati dito na babae, yung dating umaattend dito na babae na parang foreigner na naging member doon sa meron siyang lahi ng Ninevites. Kung wala sabi niya, kung wala yung na yan, wala, ubos na sila. But in some way, may nakaligtas dahil doon sa pagsisisi na yun. Binalikan ng Panginoon yan, merong parusa uli yan. Pinarusahan uli sila later on. Pero may mga taong na-save because of naligtas sila at the same time na yung kanilang pinakalahi because of the mercy of God. So sometimes akala natin kasi kaya hindi nangyayari at para bang nagda-doubt tayo dahil, Lord, hindi ka naman nakikinig sa prayer ko eh. Baka isipin mo, baka mali naman yung gusto mong ipag-pray. Baka ang Panginoon going north, ikaw going south. Hindi kayo magtagpo ng Panginoon. Amen? Pangatlo, ito, another thing na problema natin kuminsan, kaya tayo nagkakaroon ng doubt, because we are unable to understand God's way. Hindi mo maunawaan kung paanong kumilos ang Panginoon. Okay? Sometimes nagpipray ka, Lord, di ba dapat ganito ang nangyari? No? Sino ang mas matalino? Ikaw ang Diyos. Okay? Sometimes, nasubukan nyo ba yung lahat gusto mong utusan, pati Diyos gusto mong utusan? No? Para bang lahat gusto mo, yung bang lahat is talagang na lahat is gusto mong susunod sa gusto mo? Yung mga kanta ng mga bata, no? Nanay, tatay, gusto kong tinapay. Tapos yan? Lahat ng gusto ko ay susundin nyo, no? Ang hira, no? Baka sa susunod, baka Diyos na rin ang sasabihan mo ng ganun. Okay? Iba yung way ng Panginoon. Matthew chapter 11 verse 2. Si John, one of the great prophet, one of the great men na ginamit ng Panginoon to prepare the way of the Lord is John the Baptist. Pero nung nangyari kay John, one day nagkaroon din ng doubt si John. Nung na-imprison si John, at ito na yung time na tatahimik na siya dahil nung time na pin-imprison siya, later on, pupugutan na siya ng ulo. Pero nagkaroon siya ng doubt at nagtanong. At sinabi niya sa kanyang mga disciples, and when John had heard in the prison the works of Christ, he sent to his disciples and said unto him, tanungin nyo nga sa kanya, sabi niya sa mga disciples niya, art thou he that should come? Ikaw ba talaga yung hinihintay namin na Messiah? Or meron pa ba kaming hinihintay na iba pa? Nakita niyo yung doubt niya sa Panginoon? Na sometimes iniisip natin kasi dumating na ang Panginoon, bakit hindi pa nire-restore yung kingdom? Tingnan nyo sa Acts chapter 1 verse 6, ito ang thinking ng lahat ng mga taong nakasama ng Panginoon. Ang tanong nila sa Panginoon, nung nag-resurrect ang Panginoon at ito ang hinihintay nilang lahat, when they therefore were come together, they asked of Him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom of Israel? May kingdom to Israel? Ibabalik mo na ba yung kingdom ng Israel? So lahat sila inisik nila, kung ikaw yung magiging hari namin, na kami, magkakaroon uli kami ng yung marirestore uli yung pinaka-glory ng kingdom ng Israel. Pero hindi yun ang nangyari. Amen? Amen? Sino sa inyo napuprostrate kapag yung pinagpipray mo hindi nangyayari? At dahil hindi nangyayari, nagda-doubt ka tuloy sa Panginoon. Pero hindi natin alam, yan ang plano ng Panginoon. Matthew chapter 16 verse 21. Ang sabi dito, for that time forth began Jesus to show to His disciples. Gusto nila mag-reign ang Panginoon, gusto nila maging hari ang Panginoon, gusto nila pinakamataas ang Panginoon dito sa mundo. Pero ano sabi ng Panginoon sa kanila? How that He must go into Jerusalem. Ito yung gagawin. Ito yung mangyayari sa akin, sabi ng Panginoon. Pupunta ako sa Jerusalem, I will suffer many things of the elders and the chief priests and the scribes, and be, para bang, bakit ba't ka mamamatay? Di ba ikaw yung maglilid sa amin sa victory? Di ba ikaw yung magiging hari namin? Bakit biglang mamamatay ka? Alam niyo yan, yung kuminsan may mga ganun yung akala mo ang ganda-ganda na, no? Lord, ang ganda na. Tapos biglang pinatay ng Panginoon, yung pangarap mo. Biglang yung gusto mo, biglang akala mo, okay na, tapos biglang sabi ng Panginoon, hindi yan ang pangarap ko eh. Biglang tanggalin niya. Pero hindi natin nakita, sabi niya mamamatay siya, pero He will raise again the third day. Yun ang way ng Panginoon. Sometimes we do not understand the way of God. So nagque-question tayo sa Diyos because maraming nangyayari sa buhay natin
Hindi natin, tandaan nyo to, by the way, siya ang Diyos, hindi tayo. Siya ang dapat sundin, hindi tayo. Amen? Amen? Hindi siya genie, ha? Huwag niyo isipin ang Panginoon genie na para ba, mayroon akong 3 wish, ha? Lahat ng wish ko, ibibigay mo sa akin. Hindi ganun ang Diyos. Kung gusto mong may ibigay sa iyo ang Diyos, sumunod ka sa Kanya. Amen? Obey. Kahit hindi mo naintindihan. Number 4, another thing. So ano yung una? Bakit tayo may sin to confess? Away from God's direction. Third is unable to understand God's way. Fourth is not looking on the Lord alone. Hindi ka kasi nakatingin sa Diyos lang. Amen? Okay? Sometimes, kung saan-saan tayo, lumilingon. Sa Mark chapter 14 verse 28, alam na natin pinakakwento, and Peter answered and said, Lord, if it thou be, bid me to come to the water. Lord, kung ikaw talaga yan, sabihan mo ako na pumunta dyan. Sa iyo, pupunta ako dyan sa tubig. And he said, come. And when Peter was come down to the ship, he walked, amen? Grabe no, he walked on the water to go to Jesus. Very successful. Nakalutang sa first step, lutang. Pagdating, nakalutang. Ngayon, iba na yung lutang mo. Lutang na lutang ka na lang, no? Hindi na sa tubig, no? Pero ito, si Peter talagang lumakad sa tubig. Pero anong dito later on? Sabi dito, but when he saw the wind boisterous, hindi na siya nakatingin sa Panginoon at nagkaroon siya ng takot and beginning to sink. So sometimes sa buhay natin ganito. Ang ganda ng ginagawa mo. Ito yung maganda ang ganda ng ginagawa mo sa Christian life. Nakikita mo kung paano ang Panginoon mag-fulfill because you are following the Lord, you are looking on the Lord directly. Tapos kung saan ka pa lumingon. Amen? Amen? Ay dahil lumingon ka sa iba, anong nangyari? Nadisod ka tuloy. Tinignan mo yung ibang tao, hindi ka na nakatingin sa Panginoon, tisod ka. Pag tinitingnan mo palagi ibang tao, walang mangyayari. Okay, subukan nyo to. Subukan nyo makipagkaibigan sa lahat ng tao. Mapiplease mo lahat yan? At mapiplease ka rin ba ng lahat ng tao? Hindi. Okay? Ngayon, kapag nakatingin ka sa tao, tisod ka. Amen? Amen? Okay? Pero ang Panginoon, pag tumingin ka sa Panginoon, matitisod ka? Hindi ka matitisod sa Panginoon Kaya gusto ng Panginoon sa Kanya lang So sometimes nakatingin na tayo sa iba. And last na bakit tayo nagda-doubt ko minsan? Yung number 5, siguro makaka-relate karamihan. Burnout, amen? Pagod lang. Hindi ka naman nagba-backslide. Hindi ka nagba-backslide, hindi ka naman gumagawa ng kasalanan. Nandoon ka naman sa direction ng Panginoon. Pinipilit mong intindihin ng Panginoon, nakatingin ka sa Panginoon, pero ito lang. Pag napagod ka. Okay, sino sa inyo pagod na? Nakaramdam ng pagod. Taas ang kamay. Nakaramdam ng pagod. Pastor, anong pagod? Ang dami mo ng pagod Pagod sa paglalaba, pagod sa pagod sa paulit-ulit mong ginagawa sa bahay, pagod na palagi mong iniintindi ang tao, pagod na palagi mong kailangan mong gawin to. Para bang, alam mo yun, ang dami mo ng things na para bang, but honestly speaking, sino sa inyo nakaramdam ng gano'n? Yung para bang simple lang na masasabi mo, pagod na ako. Yun lang. Bigat na. Okay? Sometimes pwede natin experience yan, katulad kay Elijah. Sa 1 Kings chapter 19 verse 4, maraming nagsasabi, sa tingin ko hindi naduwag si Elijah kay Jezebel. May nagsasabi na alam niyo yan, hindi ganun kaduwag si Elijah. Handa nga siya mamatay. Kaya niya nga sagupahin yung Pero ito lang, pagka napagod ka na, ito pala yung nakakatakot sa pagod. Pag napagod ka na,
siguro kahit langgam, natatakot ka na. No? I mean, pag pagod ka na talaga, kahit maliit na bagay, bibigay ka. Alam mo yan? Basta napagod ka na, kahit maliit na bagay, may mga times sasabihin mo, pagod na ako. Pero dati nalagpasan mo yung mas matindi. Nakako kayo ibig ko sabihin? Mas matindi yung mga pagsubok before, pero nalagpasan mo. Mas matindi yung mga before, yung mga things na nangyayari, pero nalagpasan. Pero bakit that time? Parang bigla na lang. Tapos sasabihin mo, napakababaw ko pala, no? Ang liit-liit na bagay. Pero hindi mo napansin, pagod ka na. Okay? Kaya dito sinabi niya dito, he himself went journey into the wilderness and came and sat down under juniper tree. At yung request niya, wala ito sa sarili niya. Dahil sa sobrang pagod niya, patayin mo na lang ako, Panginoon. It is enough. Okay? Take away my life, for I'm not better than my fathers. So, may mga times ito yung mga things na nagda-doubt tayo. Bakit? Ano yung 5 bagay na nagda-doubt tayo? Pakibalik nga, Brad, yung 5 bagay. Kapag merong sin na nangyayari sa buhay natin that we need to confess. Kapag malayo tayo sa kalooban ng Panginoon. Kapag hindi natin maunawaan kung anong ginagawa niya at para bang taliwas sa gusto mong mangyari. Kapag hindi ka na tumitingin sa Panginoon at kapag pagod ka na. Now, how to turn doubt to trust God? How to turn doubt to trust God? First, okay, ask God to search your heart. Kasi yan yung point number 1. Ano yung isang nagbibigay sa atin ng doubt? Sin. Anong kailangan mong gawin dun sa sin? Search your heart. Psalms 139 verses 23 to 24. This is one of the most powerful prayer na ginawa ni David. And every time nagpipray tayo, binabanggit natin to sa prayer list natin. Ano sabi diyan sa may verse 23 to 24? Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. See if any wicked way in me. Alam nyo, mahirap tong tanong na to, mahirap tong request na to. Ito ang isa sa pinakamahirap na request. Amen? Pag nag-request ka ng ganito, make sure ready ka. Amen? Amen? Yung sasabihin mo sa Panginoon, Lord, pwede mo bang i-search yung heart ko? Ipakita mo talaga lahat ng kasalanan, tapos biglang sabi ng Panginoon, gusto mo isa-isahin ko? Okay? Marami tayong makikita maraming mga kasalanan na i-reveal ang Panginoon. Amen? Amen? Isang bagay na na-realize ko kapag may nagsa-search ka, isang bagay na gagawin ng Panginoon, tingnan nyo to. Sino sa inyo pag naglinis? Plano mo lang magwawalis ka lang, di ba? Di ba nagwalis ka lang? Pagkatapos mo magwalis, ano nakita mo? May alikabok yung sa malapit sa madingding, no? Ngayon, tinanggal mo lahat ng alikabok ngayon sa dingding na naman. Maya-maya habang tinatanggal mo yung mga alikabok sa dingding, may makikita ka na namang alikabok doon sa ano. Tapos andun ka na sa ibabaw ng cabinet, amen? Tapos andun ka na sa ilalim ng higaan. Tapos maya-maya andun ka na sa mga aparador mo. Ang dami mo nang gagawin to the point na sabi mo, sandali, isa lang yung gusto kong linisin na. Pero unti-unti ang gagawin ng Panginoon, search after search after search after search. At nakakatuwa sa Panginoon, hindi ka naman bibiglay ng Panginoon, pero the more na pinagpipray mo, Lord, search me. Lord, search me. And by the way, hindi mawawala yung doubt mo hanggat hindi ka nagpipray, hanggat hindi ka nagiging maayos sa Panginoon. Kasi ang sabi sa Proverbs chapter 28 verse 13, Proverbs chapter 28:13, he that covereth his sins shall not prosper. Pag pinili mong takpan at ayaw mong ayusin, anong mangyayari? Hindi magpa-prosper. Walang gagawin ng Panginoon. But whoso confesseth and forsaketh them all or them shall have mercy. Then once na nagkaroon na tayo ng pagsasearch, anong tendency? Yung doubt natin mawawala. Why? Kapag naayos na yung buhay natin,
yung tenga ng Panginoon, hindi mo na mararamdaman na malayo siya sa'yo. Hindi mo na nararamdaman na hindi ka na naririnig ng Diyos. Anong tendency? Alam mo, lumalapit ka na sa Panginoon because nandun ka na sa process of searching your heart. Amen? Amen? Bawat ministry na natin, alam nyo, bawat ministry, bawat things na ginagawa natin sa Panginoon, bawat things na pinagpipray mo, nakasalalay sa ayos ng buhay mo. Hindi ako naniniwala dun sa mga patuloy sa kasalanan tapos binibless sila. Hindi Diyos ang nagbibless kapag may kasalanan. Baka si Satan yun. Pag magbibless ang Panginoon kapag nakukontest yung kasalanan. Amen? Okay? Second, ask God to direct your step. Ito yung sagot kapag ikaw ay wala sa direction ng Panginoon. Amen? Diba kanina, kapag wala ka sa direction, anong gagawin natin para makita natin na ano tayo? Then, i-ask mo sa Panginoon, Lord, direct my step. Psalms 37 verse 23 to 25. The steps of a good man are ordered by the Lord. Sino mag-order? The Lord, not you. Hindi ikaw. Alam niyo, kailangan magandang pag-pray natin ngayon, this 2026. Gusto mo magtiwala sa Diyos? Lord, ito ang blankong papel. Hindi ako magsusulat, ikaw magsulat kung anong plano mo. Huwag mong bibigyan ng Panginoon ng maraming plano mo. Nakuha niyo ibig sabihin? Huwag mong sasabihin sa Panginoon, akala niyo parang pare yung Panginoon na, Lord, ito yung plano ko, basbasan mo na, lagyan mo na ng holy water. Hindi ganun ang Panginoon. Kung gusto mong makita mga ano, then, Lord, wala akong isusulat. Ikaw magsulat. Order my step. Once na in-order ng Panginoon ang step mo, He will delight. Sabi dito, and He delighted in His way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with His hand. Imagine mo to, na pag ikaw ay in-order ng Panginoon, hindi ka basta-basta babagsak. At kung malupaypay ka man bumagsak ka, agad-agad may magtatayo sa'yo itatayo ka kagad ng Panginoon. Why? Because He is the one ordering your step. Pag napagod ka, may magbibigay sa'yo ng strength because the Lord is the one directing your step. Kaya sabi niya sa verse 25, I have been young and now I am old. Mula ng pagkabata na nakilala kita, Panginoon, ngayong matanda na ako, I have not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Hindi ka kailangan mamalimos. Amen? Amen? Grabe, no? Sarap kapag ka nasa kalooban ng Panginoon, ano? Hindi yung parang Lord, kailan mo lalagyan uli ng ano yung aking anong tawag doon, yung cruse of oil saka yung ano ano na ang tawag doon sa may vessel, no? Yung ano, kailalagyan. Kailan mo lalagyan yan? Lord, lahat ng nasa wallet ko nag-fly away na. Kailan ulit? Lord, lahat ng supply ubos na. Kailan ulit ano? Alam niyo, hindi mo kailangang mamalimos. Once na ang kalooban ng Panginoon, sinusunod mo lang. Amen? Okay? Number 3. Ano yung number 3 na ano natin kanina, yung negative? Unable to understand God's way. Okay? Number 3 is trust God with all your heart. Naulit-ulit na to, pero maganda yung paulit-ulit yung mga word natin na ano. Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all thine heart. Okay? And lean not unto thine own understanding. Hindi mo man maintindihan ng Diyos. By the way, kaya nyo bang intindihin ng Diyos? Kaya nyo bang unawain lahat ng ginagawa ng Diyos? Mahirap. Amen? Pero magtiwala ka lang. Ito ang pangako niya, Isaiah chapter 26 verse 3. Isaiah chapter 26 verse 3. Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee.
Anong pangako ng Panginoon? Pag nagtiwala ka sa Diyos, meron kang perfect peace. Ano ibig sabihin ng perfect peace? Hindi ka kailangan mag-doubt, hindi ka kailangan mag-worry, hindi ka kailangan o yung bang wala kang kailangan na para bang ma-insecure ka sa sarili mo, wala kang insecurity because meron kang perfect peace with God. Amen? Meron nga nagsabi, faith is not the absence of doubt. Faith is not the absence of doubt. It is choosing to trust God even when doubt tries to speak louder. Hindi ko yata, nalagay ko yata yun sa bandang una, Brad, ng point number 2. Faith is not the absence of doubt. It is choosing to trust God even when doubt tries to speak louder. Okay? Ang doubt, malakas ang boses niyan. Ang doubt, sumisigaw. Ang doubt, kinukonvince ka niyan. Pero ang ibig sabihin ng faith is ganito. Lord, kahit merong doubt sa sarili ko, pero magtitiwala pa rin ako sa iyo. Pipiliin ko magtiwala sa iyo. Amen? Amen? Trust God with all your heart. Mahirap sabihin yung Romans 8:28. Sino sa inyo? Bira ko nang naririnig ang Romans 8:28. Bakit kaya? Discouraged na? Discouraged na ba tayo naririnig ang Romans 8:28? Pero maganda pa rin yan, no? And we know that all things work together for good to them that love God, to them that are called according to His purpose. Lahat ng bagay na pagka sumunod ka lang sa Panginoon, makikita mo someday, all things work together for good. Amen? Okay? Pastor, kahit na yung problema, yes. Naalala yung kwento na, yung isang member doon sa isang Baptist church, tapos nagtataga siya ng nyog kasi magagawa siya ng buko salad, amen. Tapos ang nataga niya yung kanyang thumb. Okay? So nawalan siya ng thumb. Tapos kinote ng pastor yung Romans 8:28. Galit na galit yung membro. So sobrang galit ng membro, niyaya niya yung pastor niya na mag-hunting. Pero naglagay siya ng trap dun sa pinuntahan nilang bundok. Tapos nilagay niya yung pastor niya doon sa trap para mahulog sa trap. Successful, nahulog yung pastor na walang nang malay sa sobrang taas ng pagkakalaglag. Tapos may dumating na mga tribo, kumakain ng tao. Nahuli yung miyembro na putol yung thumb. Tapos nung iluluto na siya, kwento lang ito, hindi ko alam kung totoo. Kasi tinitingnan ko ng mukha niya parang, nung niluluto na siya, sabi nung pinaka-leader nila, saglit, wag niyo ituloy. Hindi tayo kumakain ng kulang-kulang. Hindi kompleto yung kamay. So, in other words, pinakawalan dahil wala siyang thumb. So, doon niya na-realize yung all things work together for good. Binalikan niya yung pastor niya. Tapos yung pastor, nung nakita siya, galit na galit yung pastor. Sabi niya, pag ako nakakyat dito, okay? Pero tinulungan niya yung pastor niya. Tapos kwento niya yung nangyari, sabi ng pastor, all things work together for good. Kasi pag ako nahuli, luto na ako. Kasi meron din siyang kompleto siya eh. Amen? So sometimes hindi mo alam eh. Pero sino sa inyo kung minsan nagre-reklamo ka sa Diyos dahil may mga bagay kang nare-request hindi binigay ng Diyos? Gusto niyo pa ng isang kwento? Meron isang security guard. Ito hindi ko alam kung totoo. Meron isang security guard, humingi siya sa asawa niya ng pambili niya ng bala. Kasi yung lahat ng sweldo niya, yung ATM niya, nandun sa asawa niya. So, humingi siya ng pambili ng bala. Tapos yung asawa niya, hindi siya binigyan. Sabi nung mister niya na security guard, pag may nangyari sa aking masama, ikaw ang may kasalanan. Kapag, halimbawa, nagkaroon ng barilan tapos wala akong bala. Alam yung nangyari? Habang nag-work yung security guard, merong isang magnanakaw, dumakbo sa side niya, nakuha yung kanyang baril. Okay?
yung security guard, takbo kagad, dala-dala yung batuta, nakita siya ng mga tao. Napakatapang ng security guard na yan. May baril yung hinahabol, tapos siya, nakabatuta lang. Hindi nila alam no? Sa loob-loob nung security guard, wala namang bala yan Sabi niya, kung binigyan ako ng asawa ko ng pambili ng bala, patay na ako, amen? Kaya kung minsan, pasalamat tayo sa mga misis natin, amen? Okay? Okay, pero may mga things na hindi natin gusto yung nangyayari. Seriously speaking, hindi lahat ng nangyayari gusto natin. Pero all things work together for good to them that love God, to them that are called according to His purpose. Number 4, ano yung number 4 na negative? Nang hindi na siya tumitingin sa Panginoon. Then number 4, focus on the Lord. Hebrews chapter 12 verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who is for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Ang sabi sa Bible is, you need to look on Jesus. Okay? Bakit kailangan mo tumingin sa Panginoon? Simple lang. He is the finisher of your faith. Amen? Ano ibig sabihin ng finisher of your faith? By the way, hindi mo kayang tapusin ang lakad mo. Hindi mo kayang tapusin lahat ng pinagagawa ng Diyos. Siya dapat ang tumapos kasama ka. Nung bago ako mananampalataya, meron akong favorite verse, Philippians 1:6. Being confident on this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus. Sino yung nagsimula ng good thing sa'yo? The Lord Jesus Christ. Sino yung magtatapos? Siya rin. Hanggang sa kanyang pagdating. So, anong kailangan mo lang gawin? Colossians chapter 1, verse 1 and 2. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Tingin ka lang sa Panginoon. Amen? And lastly, ito yung nakaka-relate karamihan, pagod na. Sino sa inyo pagod na? Okay? Number 5 is rest and regain your strength. Walang rest and peace, ha? Wag rest and peace. Rest and regain your strength. 1 Kings chapter 19 verse 5, and as he said and slept under the juniper tree, behold, then the angel touched him and said unto him, arise and, grabe no? Ano sabi sa kanya? Kaya kuminsan pag discourage ka, kulang ka lang sa kain. Amen? Okay? Kulang lang tayo sa tulog. Sometimes, ano rin tayo, matulog, kumain, palakasin mo yung resistensya mo. And look and behold, there was a cake bacon on the coals and a cruse of water in his head. And he did eat and drank and laid him down again. Tapos tulog siya ulit. Tapos nung later on, the angel of the Lord come again. Pagkatapos nung siya ay nakatulog, hindi ko alam kung gaano katagal. The second time touched him and said, arise and, grabe no. Yung bang tulog ka lang, wala kang gagawin kundi tulog, kain, no? Okay? May mga times kailangan natin then, i-regain mo yung strength. And he arose and did eat and went in the strength. Nakita niyo yung verse sa verse 8? And went in the strength of that meat 40 days and 40 nights. Ang grabe no, ang tagal niya palang 40 days and 40 nights. Sometimes pag pagod na pagod lang, kailangan lang talaga But Isaiah chapter 40 verse 31, dito tayo dalawa na lang pala. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount out with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Sabi ko nga sa inyo, dati ang eagle lang ang pwedeng lumipad nang nagpapahinga. Amen? At yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Yung lumilipad ka, may ginagawa ka pero nagpapahinga ka pa rin. Tumatakbo ka pero hindi ka napapagod. Nagwo-walk ka pero hindi ka napapagod.
because your rest is the Lord. Psalm 73 verse 26 and last. My flesh and my heart faileth. Naranasan niyo yan? Pagod na yung katawan? Sabi ng mga broken hearted, pagod na yung puso ko. Okay? My flesh and my heart faileth. But God is the strength of my heart and my portion forever. Sinong strength natin? Ang Diyos. Okay? So alam niyo, sometimes nagkakaroon tayo ng mga doubt na ito, pero balik tayo doon sa 5, no? Right, yung 5 na solution, yun ang point number 2. Anong kailangan natin? Ask God to search your heart. Reveal every sin na kailangan i-confess. Ask God to direct your step. Hindi ka magdadirect. Trust God with all your heart. Just focus on the Lord, rest, and regain your strength. Okay? At once na ginawa mo yan, your doubt will turn to trusting. You will walk in God, with God into 2026. Amen? Okay? So, sino sa inyo pagod na? I-regain lang natin yung strength. Amen? Okay? Tapos 2026 ulit. Sabi natin ulit sa 2026, umanda ka 2026. Okay? Na-regain na naman ako. Okay? So pwede tayong tumayo lahat. Magkaroon lang tayo ng short invitation. Hindi na natin patatagalin ang ating invitation, but I know all of us experience to doubt. Na-experience natin na mag-doubt sa Panginoon because of several things. Possible yung sin, possible yung hindi mo maunawaan kung anong ginagawa ng Panginoon, wala ka sa direction ng Panginoon, hindi ka tumitingin sa Panginoon, at maaaring pagod ka na. Pero pwede mong i-regain yan. Okay? Ask God to search your heart. Ask God to direct your step. Trust God with all your heart. Focus on the Lord. Then rest and regain your strength. So habang tumutugtog ating pianist, hindi na natin patatagalin. If God spoke to your heart, ang ko lahat tayo nakaka-experience ng doubt sa Panginoon. Pero hindi kalooban ng Panginoon na manatili ka nagda-doubt. Hindi kalooban ng Panginoon na nag-i-stay ka sa doubt mo. So gusto ng Panginoon na start ulit tayo. If there is sin to be confessed, then Lord, search me. Order my step, O Lord. Teach me to trust Thee with all my heart. Lord, I will look unto You, the author and finisher of my faith. And Lord, regain my strength. Ganda nung sinabi ng psalmist, my flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart. Kahit pagod na tayo physically, discouraged na tayo emotionally, but thank God, pwede pala tayong strengthen ng Panginoon. So i-ask mo ang Panginoon to strengthen you. Okay? Regain your health, regain your strength. Banat ulit tayo sa 2026. Pag-pray ulit tayo, Lord, ano bang bagagawin ko ngayong 2026 for your honor and for your glory? Anong uli ang gagawin natin para sa mga future things na kailangan nating i-accomplish as a Christian? Okay, so tayo po'y manalangin. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa binigay niyo po, Panginoon, ng message tonight. Lord God, I know, Panginoon, na kayo pong bawat isa po sa amin ay may mga kabigatan na dinadala. Bawat isa sa amin, Panginoon, ay merong mga things na nagkukos sa amin bakit kami nagda-doubt. But Lord God, thank you. Because meron ka pong solution, Panginoon, para makabalik kami, Panginoon, sa aming pagda-doubt. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magtiwala. Tulungan niyo kami, Panginoon, na tumingin uli sa iyo, Panginoon. Magkaroon ng strength na galing sa inyo.
Maraming maraming salamat po, Panginoon, for giving time sa amin, Panginoon. Wala po kami, we are nobody. We do not deserve anything, Panginoon. But thank you for your care. Thank you for your love. Thank you, Panginoon, sa pag pagbibigay mo sa amin, Panginoon, ng halaga. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-ibig sa amin. I-bless niyo po, Panginoon, lahat ng gumawa ng pagpapasya. Strengthen them again, Panginoon. Help them to trust you. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng clear heart para maramdaman namin ang inyong presensya pong muli. Hindi namin maramdaman na malayo ka sa aming buhay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga pagpapasyang ito. Kay pampurihin, samahan niyo po kami as we celebrate our New Year Eve. At kayo po, Panginoon, ang mag-glorify. Ingatan niyo po ang bawat isa sa pag-uwi. Ingatan niyo rin po kami, Panginoon, sa aming pag-celebrate together with our loved ones. Ito na po aming samudalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.